prevent future anger. Para maiwasan yung mga susunod, develop coping skills. So deep breathing, for example. So pagka nakarinig ka ng hindi maganda at nakakagalit, hinga ng malalim. Yan. Then mindfulness, ibig sabihin ay huwag magiging emotional, kundi magiging rational. Yan. Pagganahin ang pag-iisip. Prayer or reflection. Yan. Sa susunod, pagka meron ang gagawin ko na lang siguro, manalangin na lang. Ganun. And then, adjust expectations. Pagka minsan, ang nakakagalit mga kapatid, masyadong mataas ang expectation natin sa ibang tao. So, frustration often arises from unrealistic expectations of others or situations. So, medyo babaan natin yung ating expectations sa tao. Kasi lahat naman tao at lahat ay makasalanan. So, kaya tingnan lang po natin kung ano yung nangyari, ano yung kakayanan ng isang tao, tanggapin natin. So, actually, acceptance ay isa sa paraan in adjusting in handling our anger. Okay, strengthen relationship. Mahalaga po pala ito. So, pagkatapos na kayo yung halimbawa magkaibigan nagkagalit, huwag mangyari na napuputol na ang inyong pagiging magkaibigan. Lalo pang palakasin. Healthy communication and empathy reduce misunderstanding that trigger anger. So, see, mga kapatid, so kailangan ay makipagkaibigan at huwag iiwasan ang mga taong nakagalit. Makipag-usap pa rin, makipagbati pa rin.